Sino aminado? Hindi madali yung pakiramdam na habang papatapos ang 2025, parang paubos ng panahon, paubos yung panahon mo. Dumating yung dawan para sa kanya. Alam niyo po si Hezekiah, when he was told na ayusin na yung sambahayan niya, definitely, wala naman siguro talagang magiging handa para doon sa panahon ng kanyang buhay na ngayong araw na to sasabihin sa iyo na mamamatay ka na. Totoo po ba yan? Hindi madali sa isang tao na sabihan ng ganong bagay. Ang sabi sa kanya, sa pamamagitan ng propeta ng Panginoon, ihanda mo ng sambahayan mo. Mamamatay ka na at hindi ka nagagaling. Alam niyo po, si Hezekiah, again, hindi naman ganun kadali yung kanyang tinanggap na mensahe. The same concept sa maraming tao sa point na parang papaubos na panahon mo para sa maraming bagay sa buhay mo. Sino po aminado? As of this moment of time, ilang araw na lang tapos na 2025, marami ka pa rin talagang gustong mangyari sa finances mo, pero ang nakikita mo iba sa reality mo. Sino po aminado? As of this moment of time, ilang araw na lang tapos na 2025, marami ka pa rin gustong mangyari sa mga pangarap mo, sa karir mo, sa iyong business. Marami ka pa rin gustong mangyari sa relasyon mo, sa marriage mo. Now, ang tanong dito, ano ba karaniwang pakiramdam ng isang tao na halos paubos na yung kanyang panahon, pero hindi pa rin nangyayari yung mga goals niya sa kanyang finances, sa kanyang pangarap, sa kanyang relasyon o marriage? Alam niyo po, unang-una, yung tinatawag nating unavoidable feelings of upset and disappointment. Sino po aminado? Hindi mo naman talaga may iwasang makaramdam na mabalisa at the same time, ma-disappoint sa sitwasyong patapos na 2025, pero yung goal mo sa finances mo, nananatili pa rin goal. Sino po rito aminado? Hindi niya maiwasang makaramdam ng disappointment, hindi niya maiwasang makaramdam ng kalungkutan na hanggang ngayon yung goal mo nananatiling goal doon sa iyong pangarap. Yung goal mo doon sa iyong relasyon nananatiling goal pa rin. Yung goal mo sa iyong marriage nananatili pa rin na goal. Alam niyo po, dahil doon, madali kang ma-out of focus sa totoong dahilan, bakit si Lord dinala ka sa point na yan ng buhay mo? Especially when your time is sleeping or slipping through your hands. You are running out of time para sa maraming goals mo sa buhay. At dahil doon, hindi ka lang running out of time. What you see now is a complete opposite situation from what you set or plan for your finances as 2025 started. Alam niyo po, again, hindi lang tayo nadi-disappoint, hindi lang tayo na-upset, hindi lang tayo napupuno ng regrets. Alam niyo po, pag nakikita natin na ibang-iba dun sa reality, dun sa sinet nating goal, as 2025 started, yung reality natin sa ating finances, sa ating relasyon, sa ating marriage, sa ating pangarap, alam niyo po, hindi mo maiwasang makaramdam ng mga ganong bagay sa buhay mo. As a result, sa halip mapuno ka ng kapayapaan, sa panahong papatapos na taon, napupuno ka ng disappointment at pagkabalisa. Nababalisa ka, paano na yon? Papasok na yung panibagong taon, pero yung finances ko, hindi pa rin siya ganong kaayos. Paano na yung aking mga pangarap, matatapos na taon,
pero hindi pa rin siya natutupad. Paano na yung goal ko sa aking relasyon? Matatapos na taon pero hindi pa rin nangyayari. Yung goal ko sa aking marriage, sa aking pamilya, hindi pa rin nangyayari. So, at the end of the day, sa halip na mapuno ka ng excitement, sa halip na mapuno ka ng kasiyahan, napupuno ka ng disappointment at pagkabalisa. Ikalawa, na karaniwang nararamdaman, hindi maiwasang maramdaman ng isang tao na papatapos na yung goal, yung taon, 2025, pero yung mga goals mo sa buhay mo, hindi pa rin nangyayari. Unavoidable feelings of hopelessness. Totoo ba kasama sa pwede mo maramdaman pag nasa point ka na ng paubos na yung panahon para doon sa mga goal mo sa buhay, kawalan ng pag-asa. Alam niyo po, sobrang irony sa point na binubuo mo pa lang yung goals mo sa 2025 mo para sa iyong finances, ibang-iba yon. Kasi nga, pansinin nyo, nung nag-uumpisa pa lang ang 2025, iba yung saya sa puso mo. Iba yung excitement sa puso mo dahil punong-puno ka ng pag-asa na yung goal mo sa finances mo bago matapos ang 2025, maayos. But again, as I've said before, pag iba doon sa reality, yung isinet mo doon sa nangyayari ngayon sa buhay mo, hindi mo pwedeng, hindi maiwasan na maubusan ka ng pag-asa. Kasi nga, again, as your time is slipping through your hands, habang papaubos ang 2025, kasabay doon, nauubos din minsan yung pag-asa natin. Lalo na ang isinet mong goal sa finances mo noong January, financial freedom, pero ang reality mo ngayon, baong ka pa rin sa utang. Kapos ka pa rin, hopeless may easily knock at your heart. Lalo na yung sinet mong goal sa pangarap mo noong January, matutupad lahat yung mga pinangarap mo ngayon o noon, pero kung ang reality mo ngayon, wala ni isang natupad, alam niyo po, hindi pwedeng hindi ka makaramdam ng kawalan ng pag-asa. At lalo na yung sinet mong goal sa relasyon mo, sa pamilya mo, noong January, magkakaroon ka ng relasyon, magkakaayos na kayong pamilya mo, pero ang reality mo, para lang yung kanta ni Imelda Papin na 1 linggong pag-ibig. Nagkaroon ka nga, pero 1 linggo lang. Di ba mahirap yon? May mga ganong reality sa journey natin na parang sobrang irony doon sa sinet mong goal, doon sa iyong reality. Ang problema po, pag hopeless ang isang tao, mahirapan kang makita na bubuti pa finances mo. Totoo po ba yan? Pag ang sitwasyon mo ngayon at yung pakiramdam mo, hopeless ka, mahihirapan kang makita na bubuti pa ang finances mo. Kapag ka ang pakiramdam mo ngayon, hopeless ka, mahihirapan kang makita na matutupad pa yung mga pangarap mo. At pag ang pakiramdam mo ngayon, hopeless ka sa relasyon mo, mabibigo kang makita na aayos pa yung relasyon mo. At pag ang pakiramdam mo ngayon, hopeless ka sa iyong marriage, mabibigo kang makita na aayos pa ang marriage mo. Ganon ang ginagawa ng hopelessness sa isang tao. So ikatlo, ano yung mga karaniwang pwedeng maramdaman ng isang tao habang papatapos ang 2025 na hindi pa niya naaabot yung kanyang mga goals? Unavoidable feelings of being abandoned. Totoo po ba? Hindi pa pwedeng hindi mo maramdaman na pinabayaan ka, lalo na ng Diyos, kung sa halip mapabuti sa pagtatapos ng taon, lalo pang sumama ang sitwasyon ng kabuhayan mo, ng relasyon mo, ng pangarap mo, ng pamilya mo. Lalo na't ginawa mo naman lahat para sa finances mo. Lalo na't ginawa mo naman ang lahat para sa iyong mga pangarap. Lalo na't ginawa mo naman ang lahat para sa iyong relasyon. At lalo na't ginawa mo naman ang lahat para sa iyong marriage. Alam niyo po, hindi pa pwedeng hindi mo maramdaman na parang inabandon na ka. Alam niyo po, si King Hezekiah, isa siya sa mga sinasabi ng Biblia na naging matapat na hari ng Judah.
nagtiwala sa Diyos, pinangunahan yung revival sa bansa nila, at lagi niyang hinahanap ang presence ng Panginoon dun sa mga decision making sa buhay niya. Pero sa kabila nun, dumating sa kanya yung malungkot na balita mula sa Panginoon, gaya no ating binasa, sabi doon, you shall die and you shall not recover. What does it mean? Pansinin nyo. Minsan kung kailan mo sinusubukang gawin lahat na magagandang magagawa mo sa iyong finances, saka ka pa dinadala ng buhay sa point na parang hindi na makaka-recover ang finances mo. Napansin niyo yun? Minsan, kung kailan mo sinusubukan gawin lahat ng pinakamagagandang magagawa mo sa pangarap mo, saka ka pa dinadala ng buhay doon sa point na parang hindi na, parang mauubusan ka na ng panahon para maabot pa yung mga pangarap mo. Minsan, kung kailan mo sinusubukan gawin lahat ng pinakamagagandang magagawa mo sa relasyon mo, saka pa parang nauubusan ka ng panahon para maabot yung goal mo sa iyong relasyon, sa iyong pamilya, o sa iyong marriage. Alam niyo po, for that matter, mas madali mong maramdaman na parang mag-isa kang lumalaban para sa labang meron ka sa finances mo. For that matter, mas madali mong maramdaman na parang mag-isa kang lumalaban para sa iyong pangarap. And for that matter, parang madali mong maramdaman na parang mag-isa kang lumalaban para sa iyong relasyon o sa isang laban na meron ka sa iyong relasyon. Ano pinapakita nito? Ganong kahirap ang pwedeng maramdaman ng isang tao na tila nauubusan ng panahon sa pag-abot ng kanyang mga goals sa buhay. You may feel upset, disappointed, hopeless, and abandoned. Now, ang tanong, ano ba dapat natin gawin sa gitna ng tila papaubos na panahon sa pag-abot ng mga goals natin sa buhay? Sino po rito? Again, hanggang ngayon, may mga gusto pang maabot na goals sa buhay niya. Lalo na sa finances niya. Sino rito gusto pang may mabago sa finances niya? At sino rito may gusto pang mabago sa kanyang mga pangarap, sa kanyang career, sa kanyang business, at maging sa kanyang relasyon? Alam niyo po, unang-una, believe God has a greater reason when He allowed you at point you almost running out of time reaching out or reaching your goals. Sino po naniniwala? Merong mas magandang dahilan ng Diyos. Bakit hinayaan niya na tila mauubusan ka na ng panahon sa pag-abot ng mga goals mo sa buhay? Totoo po ba yan? Merong mas magandang dahilan ng Diyos? Bakit yung reality mo ngayon parang iba dun sa mga sinet mo nung nag-iumpisa ang 2025? Ano pinapakita rito? Minsan dadaling ka talaga ng Diyos sa sitwasyon na nakakatakot. Hindi para takutin, kundi para hubugin ka. Totoo po ba yan? Sino aminado? Doon sa mga panahon na nakakatakot ang sitwasyon ng buhay mo, doon pa mas nahubog ang pananampalataya mo sa Diyos. Sometimes, dadaling ka ng Diyos sa nakaka-pressure na sitwasyon, hindi para i-pressure ka, kung hindi para mas patatagin ang iyong paniniwala sa Diyos. At minsan dadaling ka talaga ng Diyos sa nakakapagdudang sitwasyon, hindi para punuin ka ng doubt o ng pagdududa, kundi para mas magtiwala ka sa Diyos. Kasi nga, pag hindi ka dinala ng Diyos sa mga sitwasyon na yon, malaki ang possibility na ma-miss mo yung season to grow. Pag hindi ka dinala ng Diyos sa sitwasyon na yon, malaki ang possibility that you may miss your season to be strengthened and you may miss your season to go deeper in Christ. Alam niyo po, ang ganda ng dahilan ng Diyos sa likod ng mga nakaka-pressure, nakakatakot, nakaka-disappoint na reality sa mga sinet nating goals sa ating buhay. Mas maganda pala ang dahilan ng Diyos kasi mas gusto niya na
Hindi mo ma-miss yung season mo para mas mag-mature ka, para mas lumalim ka, para mas tumatag ka bilang isang lingkod ng Diyos, bilang isang mananampalataya. Alam niyo po, si Lord minsan dadaling ka sa sitwasyong parang matatakot ka, mape-pressure ka, magdududa ka, para mas matuto ka pang mag-desire to come closer to Him. Why? Because at that point ng journey mo, mas malalim yung intimacy ng paglapit mo sa Kanya. Napansin niyo yan? Pag nandoon ka sa point ng buhay mo na parang paubos na yung panahon mo para doon sa pangarap mo na magkaroon ng financial freedom, sa pangarap mo na maabot yung pangarap mo, sa pangarap mo na maayos ang relasyon mo, ang marriage mo, ang pamilya mo, alam niyo po, ang mapapansin mo doon, pag lumalapit ka sa Panginoon, mas lumalalim yung intimacy mo sa Kanya. Mas totoo yung paglapit mo. Alam niyo po, pag nandoon ka sa ganong sitwasyon ng buhay mo, mas malalim yung sincerity sa paglapit mo sa Diyos. At pag nandoon ka sa point na yon ng buhay mo, kaya pala pinapayagan nyo ng Diyos kasi nga mas malalim yung dependence mo sa paglapit sa Diyos. Kaya pala pinapayagan ng Diyos yung mga ganong bagay sa buhay natin kasi nga mas gusto ng Diyos na dumating ka doon sa point ng buhay mo na yung paglapit mo sa Diyos, mas malalim yung intimacy, mas malalim yung sincerity, mas malalim yung dependence mo sa Diyos. Ikalawa, alam niyo po, believe that you can turn pressure into joy while almost running out of time reaching your goals. Sino po naniniwala? Pwede mong i-enjoy na lang sa halip ma-pressure ka na as of this moment of time, hindi pa nangyayari yung mga goals mo sa finances mo. Totoo po ba yan? Mas maganda na i-enjoy mo na lang yung reality mo ngayon kaysa magmukmuka, kaysa magtampo ka sa Diyos, kaysa magalit ka sa mga tao sa paligid mo. Alam niyo po, sino naniniwala? Pwedeng mas piliin mo na lang na i-enjoy yung reality mo ngayon na although parang papaubos na yung panahon mo sa pag-abot ng iyong mga pangarap, pero pwedeng palitan mo siya sa halip ng pressure ng enjoyment na lang. Na i-enjoy mo na lang yung point na to ng buhay mo. Although may mga hindi pa nangyayari sa mga pangarap mo, mas mabuting i-enjoy mo na lang yung moment na to ng buhay mo kaysa magmukmuka, kaysa magalit ka sa mga tao sa paligid mo, kaysa magtampo ka sa Diyos. And at the same time, sino po naniniwala, pwedeng palitan mo na lang ng enjoyment, yung pressure, yung disappointment na meron ka dahil hindi naging maayos yung goal mo sa iyong relasyon, sa iyong marriage, sa iyong family. Alam niyo po, again, pwede mong palitan yung negatibong damdamin ng positibong damdamin. Ang tanong, paano mo siya gagawin? Ang sagot, maniwala ka. Anyone in this journey experience setbacks in their finances, in their career, in their dreams, in their relationship, and even in their marriage. Alam niyo po, no one live in a perfect mode of finances. Totoo po ba yan? Walang mga tao kahit yung maraming pera pa ang nabubuhay doon sa perfect mode of finances. No one live in a perfect mode of dreams. No one live in a perfect mode of relationship. And no one live in a perfect mode of marriage. So nasa sayo na. At pwede mo naman talagang i-enjoy na lang kesa ma-pressure ka pa sa tila papaubos na panahon sa pag-abot ng mga goals mo sa buhay mo. Besides, wala namang permanenteng setbacks sa buhay. Sino po naniniwala? Wala namang permanenteng setback sa buhay. Walang permanenteng setback sa finances, walang permanenteng setback sa mga pangarap, walang permanenteng setback sa relasyon or even sa iyong marriage. Lahat merong season ang Diyos para palitan yung kwento ng iba't ibang areas na yun ng buhay mo. Alam niyo po, maniwala ka,
the only permanent in this life is yung pag-ibig at pagliligtas ng Diyos sa sitwasyong meron ka. Maniwala ka, ang permanente lang yung kakayanan ng Diyos na iligtas ka sa sitwasyon na meron ka. And finally, believe that God can reverse situation you have now, regardless of time frame. Sino po naniniwala? Regardless ng tila papaubos na panahon sa finances mo, kaya pa rin pagandahin ng Diyos ang kwento ng finances mo. Naniniwala po kayo doon? Sino naniniwala? Kaya ka pang bigyan ng Panginoon ng financial freedom sa buhay mo. At sino po naniniwala, regardless sa tila papaubos na panahon para sa pangarap mo, kaya pa rin pagandahin ng Diyos ang kwento ng mga pangarap mo sa buhay mo. At sino po naniniwala, regardless sa tila papaubos na panahon sa relasyon mo, kaya pa rin pagandahin ng Diyos ang kwento ng relasyon mo. At maging doon sa mga mag-asawa, sino naniniwala, regardless ng tila papaubos na panahon sa goal mo, sa iyong marriage, sa iyong pamilya, pwede pa rin pagandahin ng Diyos ang kwento ng marriage mo at ng pamilya mo. Mula sa struggle na marriage, papunta doon sa masaya at buong marriage. Sino po naniniwala, pwedeng gawin yun ng Diyos sa buhay mo? Mula doon sa struggle na relasyon, papunta sa nagpatawaran at nagsimula uling relasyon. At mula doon sa struggle na mga pangarap, papunta doon sa mga natupad na pangarap. At mula doon sa struggle na finances, papunta doon sa financial freedom o totoong financial freedom. Maniwala ka, kahit sa pinaka-hopeless na sitwasyon mo, kayang gumawa ng Diyos at madala o magdala ng pag-asa sa sitwasyon mo. Maniwala ka, kahit sa pinakamadilim na yugto ng journey mo, kayang magdala ng liwanag ng Diyos. Maniwala ka, kahit sa pinaka-imposibleng sitwasyon mo, kaya kang bigyan ng himala ng Diyos. Maniwala ka, hindi papayag ang Diyos na habang buhay, nasa madilim na bahagi ang kwento ng finances mo. Maniwala ka, hindi papayag ang Diyos na habang buhay, nasa madilim na bahagi ang kwento ng pangarap mo. At maniwala ka, hindi papayag ang Diyos na habang buhay, mananatiling nasa madilim na bahagi ang relasyon mo, ang marriage mo, at ang pamilya mo. So church, sa verse 1, ang sabi ni Lord kay Hezekiah, ayusin mo ang iyong sambahayan sapagkat ikaw ay mamamatay natin, hindi ka na mabubuhay. Pero sa verse 6, ang sabi ng Panginoon, dadagdagan ko ng 15 taon ang iyong buhay, ililigtas ko ikaw at ang lungsod na ito sa kamay ng hari ng Assyria at aking ipagtatanggol ang lungsod na ito alang-alang sa akin at sa aking lingkod na si David. So ano pinapakita rito? Church, maniwala ka, even your dying finances, kayang bigyan ng bagong buhay ng Panginoon. Maniwala ka, even your dying dreams, kayang bigyan ng panibagong buhay ng Diyos. Maniwala ka, even your dying relationship, kayang bigyan ng Diyos ng panibagong buhay. At maniwala ka, even your dying marriage, kayang bigyan ng Diyos ng bagong buhay. Si Hezekiah, doon sa umpisa, ang sabi ng Panginoon, set your household, you shall die, you shall not recover. Pero doon sa verse 6, matapos niyang lumapit sa Panginoon, sa halip na magmukmok, sa halip magtampo sa Diyos kasi naging matapat siya, naging mabuti siyang hari, hinanap niya ang presensya ng Panginoon at ang sabi niya, Lord, naging matapat po ako sa iyo. Naging mabuti po akong hari. At alam niyo, dininig ng Diyos yung dalangin ni Hezekiah.
Hindi lang siya pinagaling ng Panginoon. In-extend ng Diyos yung buhay niya for 15 years. At hindi lang in-extend ng Diyos, iniligtas pa ng Diyos yung buong bansa na pinamumunuan niya sa kamay ng mga kaaway. What's the point? Again, kayang i-extend ng Diyos even your dying finances. Kayang bigyan ng panibagong buhay ng Diyos ang kabuhayan mo. Yung akala mo, hindi mo na mararanasan na pagginhawa sa buhay, ipararanas pala sa iyo ng Panginoon. Yung akala mo tapos ng kwento ng pangarap mo, hindi pa pala. Mayroon pa palang bagong kwento ang Diyos sa pangarap mo. Yung akala mo tapos ng kwento ng Diyos sa relasyon mo, hindi pa pala. May bago pa palang kwento na dadali ng Diyos sa pangarap mo. Yung akala mo tapos ng kwento sa iyong relasyon, hindi pa pala. May bago pa palang kwento na dadali ng Diyos sa relasyon mo. Yung akala mo tapos ng kwento sa marriage mo, hindi pa pala. May bago pa palang dadaling kwento ang Diyos sa marriage mo. Sino po naniniwala? Hindi pa tapos ang 2025. At the same time, hindi pa rin tapos ang Diyos sa journey mo. Sino po naniniwala? Even sa point na ito ng journey mo, may kaya pang gawing himala ang Diyos sa buhay mo. May kaya pang baguhin kwento ang Diyos sa buhay mo na akala mo parang papatapos na. Pero gaya ng kwento ng buhay ni Hezekiah, hindi. Meron pa palang mas maganda na kayang ibigay ang Diyos pag natuto ka lang lumapit ng tapat sa Diyos. Gaya ng ginawang paglapit ni Hezekiah. Church, kahit hindi mo sabihin, kahit hindi mo bigkasin, alam ng Diyos yung laman ng puso mo na gustong gusto mo na baguhin ng Diyos yung kwento na yon ng area ng buhay mo. Kahit hindi mo sabihin, alam ng Diyos kung hindi pa natutupad yung pangarap mo sa iyong finances. Alam ng Diyos kung hindi pa natutupad yung hindi pa natutupad na pangarap mo sa buhay mo. Alam ng Diyos kahit hindi mo sabihin yung pangarap mo sa iyong relasyon na hindi pa nangyayari. This morning, maniwala ka. Gaya ng narinig mo, may kaya pang gawin ng Diyos sa buhay mo. Yung akala mo na pangit na reality mo, instantly, kayang baguhin ng Diyos. Kayang palitan ng Diyos yung kwento na masakit sa buhay mo. Kayang palitan ng Diyos yung mahirap na kwento sa buhay mo. Kayang palitan ng Diyos yung tila hopeless na sitwasyon na meron ka. Sa paglapit natin sa Panginoon, this morning, again, habang nakikipag-ugnay tayo sa Panginoon, as we continue to commune with the Lord, hayaan mo na yung binibigay ng Panginoon na pagkakataon ngayong oras na to, ikaw at ang Diyos, maging tapat ka sa gusto mong hingin sa Diyos na i-extend niya na pagpapala sa buhay mo. Maging tapat ka sa gusto mong hingin na baguhin ng Diyos na kwento saan mang areas ng buhay mo. Either ito sa finances mo, sa iyong mga pangarap, o sa iyong relasyon, o sa iyong marriage. Pwede po ba tayong tumayo lahat? Sino naniniwala? Isa sa mga pinakamagandang pagtatapos ng taon, habang papalapit tayo sa pagtatapos ng taon, maranasan natin ang kamanghamanghang himala ng Diyos. Na gaya ng naranasan ni Hezekiah, akala niya tapos na, pero hindi pala. The same concept. Sa maaaring akala mo sa buhay mo tapos na akala mo magtatapos ang 2025 na walang solusyon sa iyong problema sa finances, pero hindi pala.
na yung akala mo magtatapos ang 2025, na yung problema mo sa iyong career, sa iyong trabaho, sa iyong pangarap, wala na, pero hindi pala. Na yung akala mo magtatapos ang 2025, yung goal mo, yung problema mo para sa iyong relasyon, akala mo wala nang solusyon, pero hindi pala. Yung akala mo, yung wala nang solusyon, yung problema mo sa iyong marriage, pero iba pala ang plano ng Diyos.